pagpasok ng panahon ng tag-ulan, ay tila naman sumasabay sa pagpatak ng ulan mula sa kalangitan ang mga patak ng luha mula sa mga mata ng marami nating mga kababayan. Pagpasok ng buwan ng Hunyo ngayong taong 2025 ay napakaraming mga karumal-dumal na krimen ang naganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Karamihan sa mga biktima ay mga kabataan at ang iilan ay mga kababaihan pa. Nito lamang June 28, 2025, isa na namang katawan ng isang babayang natagpuan sa masukal na bahagi ng lugar sa Sitio Busay, Barangay Pawikan, sa bayan ng Katayngan, lalawigan ng Masbate. Wala itong suot na kasuotan at sunog pa ang katawan ng biktima na kinilalang ang 29 years old na si Carol Halina Graho. Kay ng isang babae natagpuan sa isang liblib na lugar ng Sitio Busay, Barangay Pawikan sa bayan ng Katayngan, Masbate. Pumanas ng matinding karahasan ang natagpuang agnas na mga labi ng isang babae sa Barangay Pawikan, Katayngan, Masbate, malapit sa isang PNP Mobile Force Company detachment. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Maliit lamang ang barangay Kagbatang sa bayan ng Katayngan, Masbate, kaya naman halos lahat ng tao doon ay magkakakilala. Sa nasabing lugar ay wala yatang hindi nakakakilala kay Carol Halina Graho o Carol Manatad nung kanyang kadalagahan. Maliban kasi sa napakabait nito ay marami din itong kaibigan, mainhin at larawan ng isang tunay na Filipina. Maliban sa pagiging mabait na kaibigan ay inilarawan din siya ng mga kapatid na sobrang mapagmahal at lagi nilang nalalapitan. Kahit pa nga mahirap at simple lamang ang buhay ng pamilya, sa tuwing may kailangan sila sa pag-aaral kahit na hindi sila nanghihingi, ay palihim silang inaabutan ng kanilang ate Carol ng allowance pag may pera ito. Sa dami ng lalaki na lihim na humanga kay Carol ay isa lang ang labis na nakabihag ng kanyang puso. Ito ay ang lalaking kanyang pinakasalan at ama ng kanyang tatlong mga anak na si Samuel Graho. Nang ikasalang dalawa ay nagsimula silang bumuo ng sarili nilang pamilya at kahit papaano ay nagawa ng makapundar ng sariling bahay bagamat maliit at simple lamang. Mapagmahal na asawa, maasikasong ina, ganyan ilarawan ni Samuel ang asawa. Sa kabila ng kahirapan ay hindi niya ito naririnig na nagreklamo at sa halip ay palagi itong humahanap ng paraan para makatulong sa kanya sa paghahanap buhay at sa pag-aasikaso sa kanilang maliliit pang mga anak. Tulad sa maraming lugar sa iba't ibang lalawigan sa kanilang probinsya ay nagkaroon din ng mga programa ang mga bangko ng pagpapautang o microfinance, kung saan isang organization na naghahanap ng mga members na kanilang papautangin ng pera. Nagkakaroon ng mga pagpupulong sa isang araw lamang sa loob ng isang linggo ang mga member para sa kanilang lingguhang hulog. Pagkatapos na makolekta ang pera, isa sa mga member ang inaatasan na magdala ng pera sa kabayanan para i-remit ito sa opisina. Katulad ng ibang kababaihan ay sumali din si Carol sa nasabing grupo. At noon nga June 25, 2025 ay siya ang nakaschedule para magdala ng pera sa bayan upang i-remit ito. Inihabili niya muna ang mga anak at sakay ng kanyang motorsiklo ay umalis si Carol dala ang pera. Dapat sana ay i-remit niya sa opisina. May kalayuan din kasi ang bayan mula sa kanila. Subalit mula nang umalis si Carol ay hindi na ito nakauwi at hindi rin ito nakarating sa pagdadala ng pera. Mas nag-alala pa sila dahil hindi rin nila ito makontak. Hindi naman ito ugali ang pag-alis ng bahay nang hindi umuuwi, lalo na at alam niyang hahanapin siya ng kanyang asawa at tatlong mga anak. June 26, 2025, kinabukasan, nang hindi pa rin nakauwi si Carol ay dito na nagsimulang humingi ng tulong ang pamilya. Nagsimula na rin sila sa paghahanap. Kumalat ang mga larawan ni Carol sa social media, kasama ng mga panawagan sa kung sino ang nakakita sa kanya o nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap ay natagpuan nila ang motorsiklo na sinakyan ni Carol. Nakaparada ito sa gilid ng kalsada sa Barangay Pawikan sa pareho pa ding bayan. Nasa motor din ang ginamit nitong helmet at sa ibabaw nun ay may nakalagay na 500 pera na papel. Subalit nasaan si Carol?
Dahil sa barangay Pawikan na tagpuan ng motorsiklo ay nagtanong-tunong sila sa mga residente doon. Nagbabaka sakali sila na matatagpuan nila ang hinahanap pero bigo sila na mahanap ito. Dumaan pa ang ilang araw pagsapit ng June 28, 2025 ng alas 11 ng umaga ayon sa pulis ay nakatanggap sila ng tawag mula sa barangay chairman ng barangay Pawikan na si Captain Aplacador. Ang nasabing tawag ay tungkol sa malakas at umaalingasaw na babahong amoy sa masukal na bahagi ng kakahuyan sa Sitio Busay sa kanilang barangay, malapit sa lugar kung saan inabandona ang motorsiklo ng nawawalang si Carol. Para beripikahin ng report ay agad silang nagpadala ng tao. Pagdating nila sa bahagi ng Zigzag Road, malapit lamang sa detachment sa Sitio Busay, ay pinasok nila ang masukal na bahagi ng gubat at doon na nga nila natagpuan ang pinagmumula ng amoy. Katawan ng isang babae ang kanilang nakita. Wala itong damit, basag ang mukha, sunog ang ilang pang-itaas na bahagi ng katawan. Nakasurrender position ang mga kamay at nakabuka ang mga hita. Noong una ay blanco sila sa pagkakakilanlan ng biktima, subalit isa lamang ang babaeng nawawala sa lugar. Ito ay si Carol Graho. Nang makita ang katawan ay nakumpirma ng pamilya na ito na nga ang nawawalang biktima. Base sa initial investigation ng mga pulis, ang biktima ay ginahasa bago ito pinatay. Wala din ang mahahalaga nitong mga gamit at ang pera na dapat ay iririmit nito sa opisina. Kaya naman ang motibo na kanilang nakikita sa krimen ay ang pagnanakaw. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan sa Katayngan. Nakakalungkot dahil sa ngayon ay wala pa silang nakukuhang lead sa kung sino ang salari na gumawa nito sa biktima. Ngayon po, sir, wala na po kami ma-stop na sir, pero may personal interest na po kami, sir. Ilang araw lamang na ibinurol ang katawan ni Carol sa kanilang bahay. Kinailangan na kasi itong dalhin agad sa kanyang huling himlayan dahil sa kalagayan ng katawan. 29 years old pa lamang si Carol at may 3 anak na naulila. Mas dumagdag pa sa sakit na nararamdaman ng pamilya ang mga naririnig nilang chismis at usapan noon na baka daw umalis si Carol at itinakas ang pera ng koleksyon. Nakakalungkot pero napakadali para sa ibang taong manghusga ng kapwa gayong hindi nila alam ang katotohanan. Nang mga panahon na kanilang lihim na pinag-uusapan ng biktima, mga oras na nakikipaglaban nito para sa kanyang buhay. Po nating tututukan ng kaso at ibabahagi ko po sa inyo kapag nagkaroon na ng update. At sana nga ay mahuli na ang salarin at magkaroon ng hustisya ang sinapit ni Carol Graho.